Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang muna basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Indonesia. Okay, ang sabi ni Indonesia ay, legal po ba ang full auto firearms o kailangan po ng lisensya para makakuha ng automatic na baril? Okay, pwede ba tayong kumuha ng special permit? Kumbaga, para makakuha tayo ng automatic na baril. So, ito ay, natapik ko na ito noon, pero at least babasa naman tayo ngayon, yung hindi na nanggagaling sa akin, kasi baka hindi ninyo ako paniniwala kung sa akin mismo manggagaling. So, titingnan natin kung ano mababasa natin sa batas. At bago yan, ay gusto ko lang kayong pasalamatan, dahil tayo umabot na sa mahigit na 46,200 plus na mga subscribers, dahil yan sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakadagdag naman yan sa ating revenues. Dahil ang ating kita sa YouTube channel ay hindi natin ibinubulsa. Yan ay ibinibigay natin sa ating mga beneficiaries. 6 na estudyante ang ating tinutulungan na mga anak na single parent. Kaya maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads. At gayon din maraming salamat doon sa mga nagpadala dito sa GCash number natin, itong number sa akin likuran. Huwag po ninyong tawagan yan, yung aking anak, dahil yan ang ating tresurera. Huwag po ninyong tawagan para bumili ng baril o ano pa man. Wala po kaming ibinibintang baril. Tawagan po ninyo yan o mag-message kayo kung kayo may maipapaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ma-recognize. Kagaya ni Aljun Dating, maraming salamat sa iyo sa muli mong papadala sa ating pagtulong sa ating mga beneficiaries. Ganyan din kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At ganyan din maraming salamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA. Dahil malaki na itulong mo sa ating mga sa pagpapadala mo sa ating premier videos. At yan ay naibili natin ng mga school supplies at naitulong natin sa mga pambaon ng mga bata. Okay, may may special permit ba na o license na binibigay para makakuha tayo ng automatic na baril, yung full auto na baril. Okay, kamukha ng mga ganito. Okay, mga M4, mga M16, mga caliber 223, ayan. At meron ding mga AK-47 na mga caliber hanggang caliber 62.4 kung hindi ako nagkakamali. So tingnan natin yung kung anong caliber ang pwede sa ating na pwede nating mapalisensyahan. Ang sabi dito ay no, civilians are not allowed to own full automatic. Ito sa submachine gun ito submachine gun in Philippines. They fall under the classification of Class B light weapon which are prohibited for civilian possession under Republic Act 10591. Okay, ang sabi ng batas sa 10591 ay only licensed citizens are permitted to own registered Class A light weapon defined as those capable of fully automatic fire but not chambered in caliber exceeding ito yung caliber pala 7.62 mm such as some semi-automatic pistol rifles and carbines. Okay, yung mga ganito lang, ganitong ito 7.62 na caliber, kamukha nitong 308, AK-47 yan. Ito yung mga kasali na din yan yung mga sniper rifle na Dragunov. Kung mapapansin niyo, pareho lang ang head niyan. Hindi man niya sinusukat sa haba ng bala, yung laki ng caliber, yung laki ng projectile. So yan. Pareho lang yan. Yan ang mga pwede sa mga civilian. Pero ang sabi dito ay
semi-automatic pistol rifles and carbines. Yan lamang ang pupwede. Ang sabi dito ay prohibited firearms. Ang prohibited firearms ay fully automatic submachine gun classified as Class B light weapon and are not allowed for civilians ownership or possession. Ito ang allowed, ito ang allowed. Ay yung mga fully automatic ay not allowed. Ito ang allowed naman with restriction. Class A light weapon. Civilians can own registered Class A light weapons which include certain self-loading pistol, rifles, and carbines that are capable of fully automatic fire but are not in caliber exceeding 7.62. Ito. Semi-automatic rifles, sabi pa dito, semi-automatic rifles following amendments to the implementing rules and regulation IR or Republic Act. Civilian-owned semi-automatic rifles now permitted. Semi-automatic rifles lamang ang permitted. Ang sabi dito. Okay? Republic Act 10591, civilians ownership of semi-automatic rifles now permitted. Yun lamang ang permitted. Yung mga full automatic ay hindi permitted. Okay? Ang sabi ay semi-automatic rifles following amendments of the implementing rules and regulation IRR Republic Act 10591, civilian ownership of semi-automatic rifles now permitted. O, so yun lang. A license to own and possess firearms is required for anyone seeking to own, possess, and firearms Philippine which prerequisite for firearms registration. Okay, tingnan natin yung mga ordinary rifles. Binasa natin yung mga submachine gun. Ito na yung no, fully automatic rifles are not allowed for civilian ownership in the Philippines under the current gun law. These are classified as light weapons. However, civilians are permitted to own semi-automatic rifles with calibers 7.62. Okay, hanggang ganito kalaki Malaki bala. 7.62. And below, pababa. Hindi man pataas. Following a recent amendments to the implementing rules and regulation IRR, the Comprehensive Firearms Ammunition Regulation. Okay, yan pa rin yung nasa batas kanina na 10591. Sabi ay no fully automatic weapon. Walang fully automatic weapon. Fully automatic rifles are classified as Class A light weapons and are prohibited. Okay, maliwanag and are prohibited for civilian ownership according to Philippine gun law. Okay, maliwanag. Sinabi na yun, 10591. Semi-automatic rifles allowed. Amendments to the IRR implementing rules and regulation Republic Act 10591 permits the ownership of semi-automatic rifles with caliber not exceeding, hindi lalampas dito sa 7.62 mm. Okay. Classification charges. The amendment classifies these firearms as small arms rather than a light weapon, making them eligible for acquisition by licensed citizen. Stricter regulation to address concern about the potential misissue these firearms. Philippine National Police PNP has implemented
stricter, ibig sabihin mas pinahigpit na regulasyon allowing license to own to register only one such rifle. Isang sabi ay allowing license owner to register only one such rifle. Ito binasa ko lang ito ha. Ito yung nakalagay dito sa batas. So maliwanag na pwede tayo hanggang 6.62 caliber pero hindi full automatic. Yun ang nakalagay dito. So, yan, para hindi na kayo magtanong, para mas paniwalaan ninyo, nasa batas na yan, sinasabi dito, 10591. Basahin ninyo. So, yan, at palagay ko, maliwanag naman na ito, although ito pinaliwanag ko na rin noon sa nung una kong video, pero mas maganda na yung may binasa tayo para mas pinaniniwalaan kasi ito. Mas pinaniniwalaan ko kasi ito kasi binanggit na dito yung batas na Republic Act 10591. Okay, may implementing rules and regulation na. Pwede na tayong magmay-ari ng isang semi-automatic rifle. Kung ano man ang caliber niyan ay hindi lalampas sa 7.62. Okay, so ayan, palagay ko nasagot ko na yan at mas malinaw na ito. Kung hindi kayo naniniwala dito sa aking binabasa, disclaimer, dahil ito yung kinuha ko sa Google, pwede naman kayo magtanong sa office o sa Firearms and Explosive Office sa Krami. O di kaya mas maganda kung sa abogado na rin kayo magtanong para kasi binasa ko naman ito, hindi naman ako abogado, basta yung iba lang kasi hindi naniniwala dito sa binabasa natin. So, hindi ko na kayo sagot. Okay, at babasahin lang natin yung ating mga community spotlight natin ngayon. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay. Shout out kay Boy Omay, meron kang 100 plus na engagement. Shout out din kay Gino, meron kang 3 engagement. Kay Team Delta Angel. Shout out kay Karim Sapayani, meron kang 35 engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. Shout out kay Pinoy Firearms Custodian, meron kang 80 engagement. Okay, at shout out sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burgers dyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, buy one take one at mapapaburger kayo sa sarap. Maraming salamat po. Thank you very much.